Hello guys! Welcome back again sa aking channel. So for today's video ay gagawa ko ngayon ng merienda namin dito sa Hinaguan. Well, ang gagawin ko pala na merienda ngayon ay binangkal. Kaya naman ay simulan ko na dito. Naglagay nga din ako dito ng 1 kilo ng all-purpose flour. Gumamit pa ako dito ng cups kasi gusto kong sukatin kung ilang cups ang 1 kilo. Sunod naman ay maglagay din tayo dito ng 1 cup na white sugar. Tapos itong 50 gram na calamite or baking powder. Halu-haluin lang din natin ito para naman itong ating dry ingredients ay insaktong ma-mix. Kung hindi pa kayo nakagawa ng binangkal na recipe ay pwede nyo itong gawin. Sunod naman dito ay maglalagay tayo ng powdered milk. 30 grams sa isang sachet, 4 ang ginamit ko dito. And then kung meron naman kayong cups ay 1 cup na powdered milk. Kahit anong brand pwede nyo gamitin na powdered milk. Basta importante ay malagyan talaga siya ng powdered milk. Yes. Sunod ay halo-halo lang. Pagkatapos maglagay na din tayo dito ng 1 and 1/2 cup na tubig. So pwede nyo dagdagan ng tubig kung medyo dry pa itong ating dough. And then i-mix lang ito and then pwede ka namang gumamit ng disposable gloves or kung meron ka dyang gloves gamitin mo na. Para naman ay hindi ka mahirapan sa pagmix nitong dough. Sunod naman ay maglagay lang tayo dito ng 1/4 cup na oil and then 2 itlog. O diba, ganyan lang kadali ang mga ingredients na ilalagay natin dito sa ating binangkal. Kaya naman ay anytime pwede mo itong gawin and then pwede mo din itong gawing negosyo. Ayan na nga guys, gumamit na nga din ako dito ng disposable gloves para talaga insaktong ma-mix ko itong dough. Pagka nahalo mo na ito guys, ay pwede mo na din itong i-knead for 5 minutes. Kinabahan talaga ako dito kasi magni-knead pala ako ayaw ko pa talaga namang mag-knead dahil pag nagni-knead ako mga bebshi. Ay ewan ko ba dahil lalagnatin talaga ako. Siguro dahil sa lakas ng pag-knead ko, yung lakas char. So, tawa ka naman dyan, bebshi. So, pagkatapos naman nito, ayan, na-need ko na. And then, nagdagdag lang ako dyan ng tubig kasi parang kulang pa din talaga. Pagkatapos, ganito na ang kanyang itsura. Naging soft na nga din itong ating dough. So, hinati ko talaga siya sa 3 kasi hindi ko kayang isahin yan, mga bebshi, kasi ang laki ng dough na nagawa ko. Dahil nagawa na natin itong ating binangkal dough, sunod naman dito sa bowl ay maglagay ako dito ng sesame seeds. Syempre, dahil ito ang gagamitin natin pang-coat sa ating dough. Hindi nga naman ito matatawag na binangkal kung walang sesame seeds. Kaya pagkatapos naman ay magsimula na nga din ako ditong gagawa ng maliliit na bilog. So depende na yan sa inyo guys kung gaano kalaki or gaano kaliit ang bilog na gagawin nyo para sa inyong binangkal. Pwedeng sakto lang kasi tutubo pa din naman yan pag naiprito na. And pagkatapos ko naman ditong gumawa ng bilog, ay basain mo muna ito ng tubig para naman ay yung sesame seeds ay dumikit dito sa dough. Kasi first try ko talaga nito, hindi ko siya dinip sa tubig or nilagyan ng tubig para mabasa, kaya hindi dumikit itong sesame seeds. Kaya sabi din ni Ate Rhea na i-dip ko daw siya sa tubig or medyo basain ko lang siya sa tubig para naman itong sesame seeds ay didikit dito. Kaya naman thank you din Ate Rhea sa pag-advise mo and ayan na nga, nakagawa na nga din ako dito. And guys, ang rami nang nagawa ko sa 1 kilo na harina. Ewan ko talaga at ang sarap ng binangkal. Nung kabataan ko pa ay mahilig talaga ako nitong kumain. Yung iba pa nga na binibenta ay medyo matigas pero ayaw ko talaga ng matigas guys. Gusto ko yung soft lang, ganun. Kayo naman, anong gusto nyo sa binangkal? Yung bang matigas or soft lang? So repeat the process lang sa paggawa nitong ating binangkal. Gumawa ka lang ng bilog and then i-coat mo dito sa sesame seeds. Tapos na nga din ako ditong gumawa ng binangkal mga bebs at hindi pa nga din ako dito nagprito pero ang lakas na ng ulan. Kaya naman ay kagad ko na nga din itong niiprito dahil malakas na nga din ang ulan at ang sarap nitong ipares sa kape. Ayan, so nilagay ko na dito ang ating binangkal para maiprito na and then low setting lang muna ang apoy. Para naman hindi ito madaling magkulay brown at hilaw pa yung loob. So low setting lang ang apoy hanggang sa medyo magkulay brown at baliktarin lang din para naman ay makita mo kung nagkulay brown na nga din ito. Make sure na maraming mantika ang ilagay mo dito sa binangkal mga bebshi sa pagprito para naman ito ay lilitaw. At habang piniprito itong binangkal mga bebsh ay ang bango talaga. Amoy pa lang talaga nito ay nakakatakam na.
At ayan na nga, pagkatapos ng mga ilang minuto, insaktong nakaluto na ako dito sa ating binangkal at ang ulan hindi pa rin tumila. Kaya naman ay perfect talaga itong iparis nila ngayon sa kape dito sa hinaguan. Subukan nyo na din gawin ito mga bebs para naman ay matikman nyo kung gaano talaga ito kasarap at kung pwede na din ba sa inyong panlasa. Napakadali lang nitong gawin, napakasarap at napakadali lang din ng mga ingredients. Syempre, titikman na ito ni Madam. Fly away. Hard bread. Ha? Hard bread. Hard bread. Hard bread. Porkit binangkal bread. Hard bread. Ang sa pinaputok na bread. Bagong luto, I love the crunchiness. Parang masarap siya dip sa coffee. No, honey. Lemon. Ang lambot. Kasing lambot ng puso kong laging nauuto. Ay, parang true to life yan. Parang may pagkamarupok siya. Ayun, oo, yun. Parang namimiss mo siya nung kinakain. Kami kayo. Nag-init, Jake. Kami kayo. Thank you so much. Ang sarap ko ng binangkal. Paborito. Thank you so much kasi maraming sasami. Ang dami niya. Burito sa sasami. May Nilagay pa nga namin ang sasami sa kanin sa Japan niya. Thank you, Simple Amore, for the binangkal. Come down. Thank you. So, titikman na natin ang binangkal ni Simply Amore Ivy kasi yung palagi ko. Not chew ba? Very crunchy sa outside and very soft inside. And the sesame seeds is very overloading. Thank you, Simply Amore, for baking us or Frying. for frying us. Thank you. J4 we're gonna try it. Fresh, like Maghumok na siya. lumok siya. Kani, Soft and Last mo good na. Wala may oil. last na siya. So, ang kanin, may Ay, gano'n. murag ito. Same siya. Let's taste it. Parang ibang binangka ba? Yung ibang binangka, ano, matigas. Matigas. Bakit kaya? Yun yung gusto ko. Wala yung pangpa-alsa. Ay, wala. Hindi, yung matigas. Or Baka sobra ba? Dili. Walang ano. So Pero masarap ayan, siya. so Thank you, Ford. maganda siya kasi it's very soft, no? Soft kaya siya sa sa kuan ba? Inside. Sa inside, parang. Tapos yung ano niya, tamis at alat, it's very perfect combination. So hindi siya nakakaumay. Kasi kung sobrang tamis sa kakaumay, di ba? And with the kape. Sarap. And malamig yung panahon Oh, ngayon. no. Kasi Correct. Ayun, sa maulan. Thank you, Wala na ako guys. Sarap. Ayan, guys. So, nakuha ko na yung mga feedback nila sa niluto ko. Binangkal. So, ngayon ako naman ang kakain and titikim sa aking niluto. Anong gusto niyo sa binangkal, guys? Yung matigas? Or yung malambot? So, ako gusto ko yung malambot. Ayoko na matigas. Kasi, ayan, titikman ko na. Ang sarap. Kung gusto nyo matamis, pwede nyo dagdagan yung sugar. Kasi ito 1 cup siya in 1 kilo of flour. Kung mahilig talaga kayo sa matamis, dagdagan nyo na lang kasi medyo matabang kasi siya. And perfect siya yung niya, yung lasa. Hindi masyadong matamis, hindi din masyadong matabang. Sakto lang. So, depende na yan sa inyo, guys. Hirap na ito i-partner sa coffee. Nagluto si Simply Amore yun, binangkal. Ay, maganda yung binangkal niya kasi.
natin. Makas na yung ulam. Continue na. So, that's all for today, guys. Thank you so much for watching. And please subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Thank you and see you again to my next video. Bye!